Samantalang mga kababayan, naging napakainit ng hearing sa Senado dahil inakusahan ni Senator Raffy Tulfo si Defense Secretary Carlito Galvez Jr. ng anomalya hinggil sa mga sumukong NPA na nabibigyan ng 100,000 cash assistance. Ayon kay Senator Raffy Tulfo, may anomalyang ginawa si Secretary Carlito Galvez dahil sa kanyang report na 26,132 katao ang nadisarmahang rebelde at nabigyan ng tig 100,000 piso ng cash assistance, samantalang ang isinukong mga baril ay nasa 4,629 lamang. I beg to disagree na pagkakitaan po sa rin decommissioning because I myself really implementing this. I would like to really to... Then show me proof. Kasi pag nakita ka sa akin ng proof, then babawiin ko. I will show proof, sir. Sa susunod na hearing. Yes, I will show proof that we are not corrupt. Anong patunay na siya ay member ng MLF? Ang isang patunay dyan yung baril para mabigyan siya ng cash assistance na 100,000 pesos. So therefore, pag may pupunta sa inyo dyan, nagsabi MLF, surrendery ako, nasaan yung baril mo? Alam nga man, pupunta sila, may dala-dalang batuta lang. Dahil dito ay binatikos ni Ka Eric Celis ang ginawang pag-akusa at pagsigaw ni Tulfo kay Secretary Galvez. Mahilig sa grandstanding. We will call him out on this. Po, naging open-minded muna kayo bago kayo naging mapanghatol. At yan po ang naging pattern mo at patent ng iyong pagtatanong dyan sa Senado. Every time na may pagkakataon kang bumira, binibira mo lahat at wala kang preno. Magkaiba po ang Idol Raffy Tulfo na programa mo sa telebisyon kaysa function mo at otoridad mo na ginagamit bilang senador. Pag may pupunta sa inyo dyan, nagsabi MLF, surrendery ako, nasaan yung baril mo? Alam nga man, pupunta sila, may dala-dalang batuta lang o may dalang gulok. MLF ako, ito ang armas ko, gulok. Kahit ang 100,000, hindi man siguro ganun po, diba? Common sense lang po yun. So malaking anomalya. But I definitely take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. I don't know, ba't ka nagagalit? Talaga merong corruption dito. I'll stand by what I said. There is corruption. Unless may prove nyo sa akin, then come back sa next hearing, prove to me na walang korupsyon, then ako mismo magsasabi wala palang korupsyon. Okay, we will just... And I would even apologize. Si Tulfo talaga mahilig sa grandstanding. We will call him out on this. If you accuse, you have to bring proof to that. So kung may discrepancy, huwag kang mag-conclude na may korupsyon. Pwedeng mayroon lang mga documents na kulang. Pagsalitain mo muna ang COA. Pagsalitain mo muna ang Finance and Review Committee ng Task Force Balik Loob. O sino pa mang, si Galvez pala nakakausap ninyo. And probably, the documents were not available immediately during that hearing. So, give the benefit of the doubt first. Maybe he's projecting. Baka tatakbo nga ito sa 2028 Baka mag-presidente o mag-vice president. But that is not the way to use power in the Senate or in the government. So, we call out on this. We are not depending here. Secretary Galvez, Brother Franco, Ma'am Loreno, pinupuna din namin Secretary Galvez sa kanyang back channel talks na ginawa doon sa Oslo sa mga CPP, NPA, NDF, international cadre operatives kina Joliet de Lima. But this is another issue. Nakikita natin dito, number one, ang may una pong may kagustuhan na palabasin na palpak, abusado at pinagkakakitaan ang mga task force balik loob and rebel returnee programs and compensation support and social welfare benefits na program sa pagbabalik loob namin mga rebelde ay ang CPP, NPA, NDF. Kaya sana mag-ingat si Senator Tulfo sa kanyang pananalita at mga pagpapahayag na para bagang dinudugtungan niya at nire-reinforce ang propaganda ng CPP, NPA, NDF. Pangalawa, babalikan namin dito sa Laban Kasama ang Bayan, Senator Tulfo. He who accuses must bring forth the evidence. Discrepancy pa lang po nakikita ninyo. Those are objective observations. Those are not conclusive information yet. So, bigyan mo ng pagkakataon at kahihiyan ang ahensya ng gobyerno because you're also part of the government. And be careful, Senator Tulfo, na ang propaganda line ng CPP, NPA, NDF ang naging tungtungan ng iyong grandstanding operation. Palagi mong ginagawa yan sa Senado. So sana po, tingnan mo na hindi kalaban yung mga kaharap mo. When you accuse them as corrupt or corrupt agency sila, bring forth your evidence. Dokumento pa lang na kulang ang hawak mo. And those are only initial observations. Napaka-unfair naman yon. Para po sa amin na nagkaroon
ng mabuting ugnayan sa Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity, especially in the times of former President Rodrigo Duterte. Libo-libo po kami ang mga bumalik loob sapagkat nagtiwala kami sa Task Force Balik Loob at ECLIP program. At kung ganun po ang inyong pananalita na hindi nyo po kami nakakausap kung ano po ang categorization, process, methodology, and mga pamamaraan kung papaano ka nabibigyan ng social benefit support and financial support, ay sana po nag-imbestiga muna kayo ng kumpleto. Kami po, hindi po kami lahat may armas pag bumalik, sabi nga ni Ma'am Lorraine. Di ba, Eric, ang mga high-powered rifles na ibinalik lang ay mga 8 to 10,000. Pero ang nag-surrender sa CPP, NPA, NDF, mga 25,000. Tama po kayo, Ma'am Lorraine? 35. 35 because that includes already, Ma'am Lorraine, Yeah. mga underground mass organization, party elements, party branches, local militia, regular NPA. So, pwede pong ganun na Senator Tulfo ang kalagayan. Let them explain first before you accuse them and malign and destroy the reputation of an agency of the government for which you ought to defend also rather than destroy it on mere initial information lang na nakikita po ninyo. Kaya po, hindi lahat ng nagre-rebelde at bumabalik sa pagiging rebelde papuntang gobyerno ay armas ang kategorya sa pagtulong sa kanila. Ako po wala akong bit-bit na armas but I availed also the Task Force Balik Loob in my capacity as a leading cadre ng CPP, NPA, NDF. So iko-question mo rin ako bakit binigyan ako ng suporta. So dapat sana po naging open-minded muna kayo bago kayo naging mapanghatol. At yan po ang naging pattern mo at patent ng iyong pagtatanong dyan sa Senado. Every time na may pagkakataon kang bumira, binibira mo lahat at wala kang preno. Magkaiba po ang Idol Rapi Tulfo na programa mo sa telebisyon kaysa pangsyon mo at otoridad mo na ginagamit bilang senador.